gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa, ng mundo. Loobin naman ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung napabalita po kanina sa 24 oras na mag-ina na almost 1 month nang nawawala mula nung sila ay dumating since February. At ito po ay ipinahanap po ng kanyang mga mag-anak at kung saan-saan. Pero ayon sa balita kanina ay natagpuan yung mag-ina doon sa loob ng bakuran ng kanyang kapatid na panganay. Before that, yung maleta ay natagpuan din palutang-lutang sa ilog. Bali ang crime po ay nangyari po sa Tayabas, Quezon. So natagpuan po yung mga maleta na at ang mga gamit po ay puno ng mga dugo, mga kababayan. So ang lumalabas po na person of interest po dito o yung maaaring suspect ay yung kanyang matandang kapatid, mga kababayan. So medyo nakakalungkot po yan. Biro nyo, ang tagal ng trabaho sa Japan ay pinatay pa ang kapatid at sinama pa ang anak ng kanyang kapatid, mga kababayan. So nakakalungkot, mga kababayan, sa present system. Sabi ko nga sa inyo, crimes and corruption will never end and will continue forever habang ang mga batas po natin ay nananatiling pawang nangungusap lamang. Kasi nga po, ang mga batas po natin ay nagsasalita lamang at nangungusap. So ang sabi ko doon, huwag kayong papatay. Kaya lang, since hindi naman siya nakikita ng ating mga batas, kaya malakas ang loob ng mga kriminal na gumawa po ng mga ganyang mga crime. So hindi lamang pagpatay, kasama po dyan ang more than 50 major crimes and corruption na hindi po nakikita ng ating mga batas. Kaya malalakas po ang mga loob na gumawa po ng mga crimes, mga kababayan. Kaya magpapatuloy po yan at advice ko po sa inyo, mga kababayan, na mag-ingat po tayo. Ating mga anak, ingatan niyo po. At idalangin po natin sa Diyos na huwag silang madamay o magkaroon man ng aksidente o mga heinous crime na umiiral po sa kasalukuyan, mga kababayan. Mga kababayan, under the laser crossover fortress, yung pong ating na-invento, na-discover, created noong November 2017 at na-resto po sa National Library of the Philippines on February 2019. So yun na lamang po ang the best at natitirang solution upang wakasan po ang crimes and corruption. Kasi nga po, under that system, everything is documented, everything is traceable, everything is trackable na po, mga kababayan. Kaya nga, kung mayroong mga crimes na magaganap, ay makikita po agad kung sino ang suspects, mga suspects, kung sino ang victim, kung saan lugar nangyari po yan, anong place po yan, anong date po yan, at anong time po nangyari ang crime po, mga kababayan. Daga ng akin, kung ipatutupad po ito ng ating wisdom independent president, ay malabo na pong mangyari ang mga paggawa po ng mga heinous crime at saka yung mga more than 50 major crimes and corruption, mga kababayan. Kaya nga po yan ay aking advocacy, sinusulong, at sa darating pong October 2024, ako po ay nagbabalak muli na mag-file uli ng Certificate of Candidacy sa Intramuros
Comelec Intramuros. At magta-try po ulit tayo, pero this time ay malamang meron na po akong partido na inaaniwan, mga kababayan. So, yan lamang po, mga kababayan. At tunghayin po natin ang report ng 24 oras sa nangyari pong heinous crime na yan na naganap po sa Tayabas, Quezon, mga kababayan. So, ingat po tayo lahat. Salamat po. Isang buwan ang nawawala. Ayon sa mga otoridad, noong February 21 pa nawawala ang mag-inang galing sa Japan. Unang nakita ang dalawa nilang maleta na palutang-lutang sa ilog sa Tayabas, Quezon. Nang buksan, tumambad sa mga otoridad ang mga dugoang gamit. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napansin daw na malambot ang lupa sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima. Nagukay, doon na nadiscubring nakalibing ang mga labi. Nasa punerarya na ang labi ng mag-ina habang patuloy ang investigasyon. Itinuturing ng person of interest at hawak na ng mga otoridad ang kapatid ng biktima.